Britain, inaasahan ang katahimikan, ngunit ang iniulat na ginawa ni Haring Charles sa ika-65 kaarawan ni Prinsesa Diana ay muling nagbukas ng matandang sugat ng monarkiya. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng tradisyon ng maharlikang pamilya ng Britanya Kenya ang pananahimik. Tuwing sumasapit ang mahahalagang anibersaryo na may kaugnayan kay Prinsesa Diana. Mula nang siya ay pumanaw noong 1977, bihira ang mga opisyal na pahayag mula sa palasyo hinggil sa kanyang alaala. Dahil dito, nang papalapit ang ika-65 sana niyang kaarawan, halos lahat ng mga taga-subaybay ng maharlikang pamilya ay nagkaroon ng iisang inaasahan. Mananatiling tahimik ang Buckingham Palace habang naghahanda ang mga pahayagan at mga istasyon ng telebisyon ng mga espesyal na ulat tungkol sa buhay ni Diana. Marami ang naniniwalang walang anumang opisyal na pagkilala ang manggagaling mula sa hari o sa iba pang miyembro ng pamilya. Para sa marami, ang katahimikang iyon ay tila naging simbolo ng masalimuot na kasaysayan ng relasyon ni Diana sa monarkiya. Ngunit ayon sa mga ulat na kumalat mula sa mga hindi pinangalanang palace insiders, may isang hindi inaasahang hakbang na iniulat na personal umanong inaprubahan ni Haring Charles ilang araw bago sumapit ang anibersaryo. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace, mabilis na kumalat ang balitang ito at naging sentro ng mga usapan sa buong Britanya. Ang higit na nakatawag ng pansin ay ang paraan kung paano umano isinagawa ang naturang hakbang. Wala raw paunang anunsyo, walang press conference, at walang pagkakataong ibinigay sa media upang masaksihan ito. Kung totoo man ang mga ulat, ang lahat ay isinagawa ng tahimik at pribado, na para bang sinadya itong ilayo sa mata ng publiko. Dahil dito, nagsimula ang samot-saring haka-haka. Ano nga ba ang tunay na layunin ng hari? Isa ba itong taus-pusong pagkilala sa alaala ng dating prinsesa ng Wales? O isa lamang itong simbolikong kilos na may mas malalim na mensaheng nais iparating? Maraming komentarista ang nagbigay ng kani-kanilang interpretasyon. Para sa ilan, maaaring ito ay tanda ng unti-unting pagkilala ng monarkiya sa malaking impluwensya ni Diana sa kasaysayan ng bansa. Hindi maikakaila na hanggang ngayon ay nananatili siyang isa sa pinakamamahal na personalidad sa modernong kasaysayan ng Britanya. Ang kanyang malasakit sa mga nangangailangan, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa publiko, at ang kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon ay patuloy na kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit mayroon ding mga nagsasabing, kung tunay ngang nais siyang parangalan, bakit ngayon lamang? Mahigit 20 taon na ang lumipas mula nang mawala si Diana. Bakit sa ika-65 sana niyang kaarawan lamang, lumitaw ang ganitong uri ng pagkilala? Ang tanong na bakit ngayon, ang paulit-ulit na lumitaw sa mga pahayagan, social media, at mga programang tumatalakay sa maharlikang pamilya. Para sa maraming Briton, ang ika-65 kaarawan ni Diana ay higit pa sa isang simpleng anibersaryo. Isa itong paalala ng buhay na hindi niya naipagpatuloy. Isa itong pagninilay sa mga pagkakataong hindi na niya naranasan. Ang makita ang paglaki ng kanyang mga apo, ang patuloy na pagsuporta sa kanyang mga anak bilang isang ina, at ang posibilidad na makita ang pagbabago ng monarkiya sa mga sumunod na dekada. Dahil dito, anumang kilos na iuugnay sa kanyang alaala ay hindi maiiwasang magkaroon ng malalim na emosyonal na epekto.
Hindi lamang ito usapin ng isang dating prinsesa, kundi bahagi na rin ng pambansang alaala ng Britanya. Kapansin-pansin din na nanatiling tikom ang bibig ng palasyo matapos lumabas ang mga ulat. Walang opisyal na paglilinaw kung ano talaga ang nangyari. Walang kumpirmasyon kung ano ang eksaktong inaprubahan ng hari. At lalong walang paliwanag kung bakit piniling manatiling tahimik ang buong institusyon. Ang kawalan ng pahayag ay lalo lamang nagpalalim sa interes ng publiko. Kung dati ay ang katahimikan ay iniuugnay sa pag-iwas sa kontrobersya, ngayon ay tila naging bahagi ito ng mismong misteryong bumabalot sa usapin. May ilan ding eksperto sa kasaysayan ng monarkiya na nagsasabing ang ganitong uri ng simbolikong kilos, kung totoo man, ay maaaring bahagi ng mas malawak na layunin ni Haring Charles na ipakita ang pagkakaisa at paghilom ng mga lumang sugat. Bilang hari, nakaharap siya sa napakaraming hamon, mula sa pagpapanatili ng suporta ng publiko hanggang sa modernisasyon ng institusyon. Gayunpaman, may mga kritiko ring naniniwalang hindi sapat ang isang tahimik na simbolikong hakbang upang baguhin ang pananaw ng publiko tungkol sa nakaraan. Para sa kanila, nananatiling komplikado ang kasaysayan nina Charles at Diana, at hindi ito basta mababago ng isang kilos na hindi naman opisyal na ipinaliwanag. Sa kabilang banda, marami rin ang nagsasabing maaaring hindi naman layunin ng hari na baguhin ang kasaysayan. Posible ring isa lamang itong pribadong pagpapakita ng paggalang na hindi kinakailangang gawing pampublikong palabas. Kung ganoon nga ang intensyon, maaaring ang katahimikan mismo ang naging mensahe. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, muling nabuhay ang interes ng publiko sa pamana ni Diana. Muling pinag-usapan ang kanyang mga proyekto sa kawanggawa, ang kanyang impluwensya sa modernong monarkiya, at ang kanyang natatanging kakayahang makaugnay sa karaniwang mamamayan. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, malinaw na nananatiling buhay ang kanyang alaala sa puso ng marami. Mahalagang tandaan, gayunpaman, na hanggang sa kasalukuyan ay walang opisyal na pahayag mula sa Buckingham Palace na nagpapatunay sa mga ulat tungkol sa diumano'y espesyal na hakbang ni Haring Charles. Dahil dito, nananatiling hindi beripikado ang maraming detalye ng kuwentong kumalat online. Ang malaking bahagi ng mga usapan ay nakabatay sa mga ulat ng hindi pinangalanang sanggunian at mga interpretasyon ng iba't ibang komentarista. Sa huli, ang tunay na naging kapansin-pansin ay hindi lamang ang iniulat na desisyon ng hari kundi ang naging reaksyon ng publiko. Sa loob lamang ng ilang araw, muling naging sentro ng pambansang usapan si Prinsesa Diana. Muling naalala ng marami ang kanyang naging ambag, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang natatanging lugar sa kasaysayan ng Britanya. Ngunit sa pagdiriwang sana ng ika-65 kaarawan ni Diana, muling nabuhay ang usapan matapos lumabas ang mga ulat na nagsasabing may isinagawang tahimik na hakbang si Haring Charles III. Bagamat walang engrandeng seremonya, walang malalaking talumpati, at walang opisyal na pag-aanunsyo, naging sapat ang ilang di pangkaraniwang pagbabago sa iskedyul ng hari upang magbukas ng panibagong yugto ng talakayan sa buong Britanya. Mahalagang tandaan na ang mga ulat na ito ay nananatiling haka-haka at hindi pa kinukumpirma ng palasyo ng Buckingham. Gayunpaman, ipinakita ng naging reaksyon ng publiko kung gaano kalalim ang impluwensya ni Prinsesa Diana sa kasaysayan at sa damdamin ng maraming tao. Ayon sa mga Royal Observer,
Napansin umano ang ilang kakaibang pagbabago sa opisyal na talaan ng mga gawain ng hari ilang araw bago ang naturang petsa. May mga pagpupulong na inilipat sa ibang oras, may ilang pampublikong aktibidad na hindi gaanong binigyang pansin, at may mga iskediul na tila maingat na inayos. Walang isa mang detalye ang nagsisilbing matibay na ebidensya ng isang espesyal na paggunita. Subalit kapag pinagsama-sama ang mga ito, naging sapat ang mga pangyayaring iyon upang magpasimula ng malawakang espekulasyon. Hindi nagtagal, nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsabing maaaring dumating na ang panahon kung kailan handa nang kilalanin ng kasalukuyang hari ang isa sa pinakamahirap na kabanata sa kasaysayan ng modernong monarkiya. Para sa kanila, ang isang simpleng simbolikong kilos ay maaaring maging tanda ng isang institusyong mas bukas sa pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa damdamin ng sambayanan. Sa kabilang banda, nanatiling mapagduda ang ilan. Itinanong nila kung bakit ngayon lamang ito mangyayari matapos ang halos 3 dekada. Kung tunay na nagmumula sa puso ang anumang pagpupugay, bakit hinintay pa ang ika-65 kaarawan ni Diana? Para sa mga kritiko, posible ring bahagi lamang ito ng mas malawak na pagsisikap upang baguhin ang pampublikong imahe ng hari sa halip na isang personal na pag-alala sa dating prinsesa. Ang magkakasalungat na pananaw na ito ay muling nagpaalala kung gaano kasalimuot ang kasaysayan ni na Haring Charles at Prinsesa Diana. Hindi madaling kalimutan ng publiko ang kanilang naging pagsasama, ang mataas na antas ng interes ng media, at ang mga pangyayaring humubog sa pananaw ng buong mundo tungkol sa maharlikang pamilya. Gayunman, kapansin-pansin na sa pagkakataong ito, unti-unting lumihis ang sentro ng usapan mula sa pagtuturo ng sisi patungo sa paghahanap ng kahulugan. Marami ang nagsimulang magtanong, kung totoo mang may ginawang tahimik na pagkilala ang hari, ano ang nais nitong ipahiwatig? Isa ba itong simpleng paggunita sa kaarawan ni Diana? O hudyat ito ng pagbabago sa paraan ng pagtingin ng monarkiya sa kanyang pamana? Hindi maikakaila na si Prinsesa Diana ay nananatiling isa sa pinakamahalagang personalidad sa kasaysayan ng Britanya. Higit pa sa kanyang titulo bilang prinsesa, naging simbolo siya ng malasakit, pagiging makatao, at paglapit sa mga taong kadalasang nakalilimutan ng lipunan. Ang kanyang pagbisita sa mga ospital, pakikipagkamay sa mga taong may HIV sa panahong laganap ang takot at maling paniniwala, suporta sa mga walang tirahan, at pagtulong sa iba't ibang organisasyong pangkawanggawa ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kamalayan ng publiko. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawain, ipinakita ni Diana na maaaring maging bahagi ng pamumuno ang habag at tunay na pakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong mamamayan. Ang pamana niyang ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng paglipas ng mga taon, nananatili siyang mahalaga sa puso ng marami. Para sa ilang historiador at komentarista, hindi lamang ang alaala ni Diana ang muling nabuhay sa mga usaping ito. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano haharapin ng kasalukuyang monarkiya ang sarili nitong kasaysayan. Ang pagkilala sa nakaraan, kung mangyari man, ay hindi nangangahulugang binabago ang mga pangyayari, kundi ipinapakita ang kahandaang matuto mula rito. May mga nagsasabing ang isang institusyong tumatagal sa loob ng maraming siglo ay kailangang marunong ding umangkop sa nagbabagong pananaw ng lipunan. Sa makabagong panahon, higit na pinahahalagahan ng publiko ang pagiging bukas, tapat,
at may kakayahang umamin sa mga mahihirap na bahagi ng kasaysayan. Kung kaya't anumang simbolikong hakbang na nauugnay kay Diana ay agad na binibigyan ng mas malalim na interpretasyon. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon. Hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na kumpirmasyon na may natatanging seremonya o pribadong pagpupugay na isinagawa ni Haring Charles para sa ika-65 kaarawan ni Prinsesa Diana. Marami sa mga lumabas na kwento ay nakabatay sa obserbasyon, pagsusuri ng mga komentarista at mga ulat mula sa iba't ibang media sa halip na sa formal na pahayag ng palasyo. Subalit kahit hindi mapatunayan ang bawat detalye, malinaw ang isang bagay. Muling nabuksan ang pambansang pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng pamana ni Diana. Sa halip na manatili sa mga lumang kontrobersya, mas maraming tao ang nagsimulang pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang buhay para sa kasalukuyan at sa hinaharap ng monarkiya. Ang katahimikang dating bumabalot sa mga paggunita kay Diana ay tila nabasag. Hindi dahil sa isang engrandeng pagdiriwang, kundi dahil sa posibilidad ng isang simpleng kilos na nagbigay daan sa panibagong pagninilay. Minsan, ang pinakamalalakas na mensahe ay hindi na ipapahayag sa pamamagitan ng mahahabang talumpati, kundi sa mga tahimik na kilos na nagiiwan ng maraming tanong. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang naging bahagi ng kasaysayan ng monarkiya. Ito ay naging simbolo ng malasakit, kababaang loob, at tapang na hamunin ang mga nakagisnang tradisyon. Dahil dito, ang paggunita sa kanyang ika-65 kaarawan ay nagkaroon ng pambihirang emosyonal na kahalagahan para sa maraming tao. Ang bilang na 65 ay hindi lamang simpleng edad. Ito ay sumisimbolo sa mga taong hindi na niya naranasan, mga kaarawan, mahahalagang yugto ng buhay, at mga pagkakataong sanay nakapagbigay pa siya ng inspirasyon sa milyon-milyong tao. Marami ang naniniwalang kung nabuhay pa si Diana, patuloy sana siyang magiging isa sa pinakamahalagang boses sa larangan ng pagkakawanggawa, kalusugan ng isip, at makataong paglilingkod. Sa gitna ng paggunita, lumitaw ang mga ulat na nagsasabing si Haring Charles III ay umano'y gumawa ng isang tahimik ngunit makahulugang hakbang bilang pag-alala kay Diana. Bagamat walang opisyal na pahayag na nagkumpirma sa lahat ng detalye, naging sentro ito ng maraming usapan sa media at sa publiko. Ayon sa mga komentarista, maaaring higit na nauunawaan ngayon ng hari ang kahalagahan ng pamana ni Diana kaysa sa inaakala ng marami. Bilang pinuno ng monarkiya na hindi na lamang niya kinakatawan ang sarili niyang kasaysayan, hawak niya rin ang responsibilidad na pangunahan ang isang institusyong hinubog hindi lamang ng mga tagumpay, kundi maging ng mga pagkakamali at pagsubok. May mga naniniwala na ang paglipas ng panahon ay nagbigay sa hari ng mas malawak na pananaw. Sa halip na subukang baguhin ang nakaraan, maaaring pinili niyang tanggapin ang isang katotohanang matagal nang kinikilala ng publiko na ang lugar ni Prinsesa Diana sa kasaysayan ng Britanya ay permanente na. Para sa mga sumusuporta sa pananaw na ito, ang pagkilala sa kanyang pamana ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng pagtanggap at paggalang sa isang babaeng nag-iwan ng malalim na bakas sa lipunan. Gayunpaman, hindi lahat ay sumasang-ayon sa interpretasyong ito. May mga kritiko na naniniwalang walang simbolikong kilos, gaano man ito kabuti ang layunin, ang maaaring ganap na magbura sa mga kontrobersyang bumalot sa monarkiya sa loob ng maraming taon. Para sa kanila, hindi maaaring pag-aanin ang kasaysayan
sa pamamagitan lamang ng mga maingat na piniling paggunita. Ngunit maging ang ilan sa mga nagdududa ay umamin na kung may naidulot man ang iniulat na hakbang ng hari, ito ay ang pagbaling muli ng pansin ng bansa kay Diana mismo, sa halip na sa mga lumang alitan at hidwaan. Unti-unting napansin ang pagbabagong ito sa damdamin ng publiko. Sa iba't ibang bahagi ng Britanya, muling nabuhay ang mga personal na alaala. May mga pamilyang nagbahagi ng kanilang mga kwento habang nagsasalo sa hapagkainan. May mga magkakaibigang nagbalik tanaw kung nasaan sila nang marinig ang balita ng kanyang pagpanaw noong 1997. Samantala, ang mas batang henerasyon ay nagtanong sa kanilang mga magulang at lolo't lola kung bakit napakalaki ng pagmamahal ng buong mundo kay Diana. Sa ilang sandali, tila naisantabi ang mga usaping pampolitika at ang walang katapusang debate tungkol sa monarkiya. Ang nangingibabaw ay ang paggunita sa buhay ng isang taong nagbigay ng pag-asa sa napakarami. Marahil ito ang pinakamahalagang kahulugan ng sinasabing naging pa siya ng hari. Sinadya man ito o hindi, muli nitong pinaalala na ang tunay na pamana ni Diana ay hindi dapat sukatin batay lamang sa mga kontrobersya ng nakaraan. Ang kanyang impluwensya ay makikita sa habag na kanyang ipinakita, sa milyon-milyong buhay na kanyang naantig, at sa inspirasyong patuloy niyang ibinibigay hanggang ngayon. Habang patuloy ang mga pagtalakay sa labas ng palasyo, sinasabing naging mas masalimuot ang mga usapan sa loob ng maharlikang sambahayan. Ayon sa mga ulat at komentaryo, nagkaroon umano ng magkakaibang pananaw sa pagitan ng ilang tagapayo at matataas na opisyal ng palasyo. Bagamat walang hayagang pagtutol na lumabas sa publiko, sinasabing hindi nagkakaisa ang kanilang opinyon tungkol sa kahulugan ng naturang simbolikong hakbang. May mga naniniwala na tama ang naging pasya ng hari. Sa kanilang pananaw, sapat na ang lumipas na panahon upang kilalanin ang natatanging lugar ni Diana sa puso ng sambayanang Briton, nang hindi na muling binubuhay ang mga dating alitan. Para sa grupong ito, nagbago na ang Britanya. Nagbago na rin ang inaasahan ng publiko sa kanilang mga pinuno. Naniniwala silang mas pinahahalagahan ngayon ng mga tao ang pagiging bukas, tapat, at makatao ng isang institusyon kaysa sa pananatili nito sa katahimikan. Sa kabilang panig, may mga umano'y nagpahayag ng pangamba. Ayon sa ilang ulat, may mga nag-aalala na ang muling pagbibigay pansin kay Diana ay maaring magbukas ng mga lumang sugat na matagal nang sinikap isara ng maharlikang pamilya. Para sa kanila, kahit isang maliit na simbolikong kilos ay maaaring magbunsod ng panibagong pagsusuri sa mga pangyayaring matagal nang naging bahagi ng kasaysayan. Sa kanilang pananaw, ang pananahimik ay nagsilbing proteksyon ng monarkiya sa loob ng maraming taon. Ngunit ipinakita rin umano ng sitwasyong ito ang malinaw na pagkakaiba ng pananaw ng iba't ibang henerasyon sa loob ng institusyon. Sinasabing mas bukas ang mas batang henerasyon sa ideya ng pagkilala sa mahihirap na bahagi ng nakaraan. Naniniwala silang ang modernong pamumuno ay nangangailangan ng katapatan at pag-amin sa mga aral ng kasaysayan. Samantala, ang mas nakatatandang mga opisyal ay may sariwa pang alaala ng panahong bawat balitang may kaugnayan kay Diana ay nagdudulot ng matinding presyon sa monarkiya. Dahil dito, mas maingat silang humarap sa anumang kilos na maaaring muling magpainit sa mga lumang usapin. Ayon sa mga ulat, ang mga pag-uusap sa loob ng palasyo
ay hindi naging madali. May mga nagsabing kailangang maging maingat ang bawat kilos ng hari upang maiwasang muling mabuksan ang mga lumang sugat. Hindi ito bunga ng kawalang pakialam, kundi ng karanasan. Alam ng mga tagapayo na ang bawat desisyon ng monarkiya ay sinusuri hindi lamang ng media, kundi pati ng publiko na may sari-sariling pananaw tungkol sa nakaraan. Sa gitna ng iba't ibang opinyon, isang tanong ang tila naging sentro ng bawat talakayan. Paano ito tatanggapin ng sambayanang Briton? Makikita ba nila ito bilang isang taus-pusong pagkilala sa alaala ni Diana? O pagdududahan nila ang tunay na layunin nito? Magiging daan ba ito tungo sa pagkakaisa? O muling bubuhay sa mga matagal ng hindi pagkakaunawaan? Ang mga agam-agam na ito ay hindi basta-basta. Kilala ang kasaysayan ng maharlikang pamilya bilang puno ng mga sensitibong usapin, lalo na kung may kaugnayan kay Diana. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, nanatiling kalmado at matatag si Haring Charles sa kanyang pasya. Maingat niyang pinakinggan ang iba't ibang mungkahi, ngunit nanindigan umano siya na higit na mahalaga ang simbolikong halaga ng naturang pagkilala kaysa sa mga posibleng panganib sa larangan ng politika at opinyong publiko. Para sa mga malalapit sa sitwasyon, naniniwala umano ang hari na may mga pagkakataong ang tunay na pamumuno ay nangangailangan ng lakas ng loob kaysa sa labis na pag-iingat. At para sa kanila, ang ika-65 sana kaarawan ni Diana ay isa sa mga sandaling iyon. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, unti-unting nagbago ang tono ng usapan. Maging ang ilan sa mga una ay nagduda sa hakbang ay nagsimulang makita na ang layunin nito ay higit pa sa paglikha ng mga pangunahing balita. Ito ay tungkol sa pagkilala sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng monarkiya na hanggang na ngayon ay may malalim na epekto sa damdamin ng publiko. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw na ang usapin ay hindi na lamang umiikot sa magiging reaksyon ng media. Sa halip, naging pagkakataon ito upang muling pag-isipan kung paano maaaring magsama ang kasaysayan, alaala, at habag sa loob ng isang institusyong matagal nang nakatali sa tradisyon. At dito nagsimula ang isang hindi inaasahang pangyayari. Habang patuloy na lumalabas ang mga ulat tungkol sa sinasabing hakbang ng hari, unti-unting nagbago ang sentro ng pambansang usapan. Hindi na lamang ito tungkol sa Buckingham Palace o sa maharlikang pamilya. Ang naging pangunahing paksa ay si Diana mismo, ang kanyang buhay, ang kanyang mga adhikain, at ang kanyang hindi matatawarang impluwensya sa lipunan. Sa iba't ibang bahagi ng Britanya, maraming mamamayan ang kusang nagbigay-pugay sa kanyang alaala. Sa mga lugar na malapit na inuugnay kay Diana, may mga iniwang bulaklak, sulat kamay na mensahe, at mga larawan bilang simpleng pag-alala. Walang opisyal na panawagan upang gawin ito. Sa halip, tila likas na umusbong ang mga paggunitang ito mula sa damdamin ng mga tao. May mga maikling mensahe ng pasasalamat. Mayroon ding mga kwento tungkol sa kung paano naging inspirasyon si Diana upang tumulong sa kapwa, maging mas mahabagin at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Para sa marami, hindi lamang siya isang prinsesa, kundi isang simbolo ng malasakit na nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan. Kapansin-pansin din na hindi lamang ang mga taong nabuhay noong panahon ni Diana ang naging emosyonal sa paggunita. Marami sa mga nakababatang henerasyon
na nakilala lamang siya sa pamamagitan ng mga dokumentaryo, aklat at lumang larawan, ang nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang buhay at pamana. Sa maraming tahanan, nagkuwento ang mga magulang sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang mga alaala kay Diana. Ibinahagi naman ng mga lolo at lola kung saan sila naroon nang mabalitaan nila ang kanyang pagpanaw noong 1977. Ang mga simpleng pag-uusap na ito ay naging tulay upang maipasa ang kasaysayan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Maging sa mga paaralan, opisina, at iba pang komunidad, muling naging paksa ng talakayan ang kanyang mga gawaing makatao. Hindi na lamang siya tiningnan bilang bahagi ng maharlikang pamilya, kundi bilang isang taong nagbigay ng halimbawa ng malasakit sa mga may sakit, mahihirap, at mga biktima ng diskriminasyon. Kasabay nito, nagbago rin ang tono ng mga talakayan sa social media. Sa halip ng mga pagtatalo tungkol sa mga lumang kontrobersya ng monarkiya, mas maraming lumang larawan at kwento ang muling ibinahagi. Muling lumitaw ang mga alaala ng kanyang pagbisita sa mga ospital, pakikipagkamay sa mga pasyenteng may HIV, noong panahong laganap pa ang takot at maling paniniwala tungkol sa sakit, at ang kanyang aktibong pakikilahok sa iba't ibang kampanyang makatao. Marami ring nagbalik tanaw sa kanyang kakayahang gawing personal ang bawat pakikipagtagpo. Sa halip na manatili sa formalidad, madalas siyang yumuyuko upang makausap ang mga bata, nakikinig sa mga kuwento ng mga ordinaryong tao, at nagpapakita ng tunay na interes sa kanilang kalagayan. Ang mga simpleng kilos na ito ang dahilan kung bakit nanatili siyang malapit sa puso ng publiko. Maging ang ilang matagal ng kritiko ng monarkiya ay umamin na may kakaibang nangyari sa pagkakataong ito. Hindi nabura ng iniulat na hakbang ng hari ang kasaysayan at hindi rin nito tuluyang naresolba ang mga dating hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, nagawa nitong ilihis ang pambansang atensyon mula sa alitan tungo sa pagninilay tungkol sa kabutihan at pagkakaisa. Ayon sa mga ulat na kumalat sa iba't ibang media, ang iniulat na tahimik na simbolikong hakbang na personal umanong inaprubahan ni Haring Charles kaugnay ng ika-65 sana kaarawan ni Diana ang nagsilbing mitya ng panibagong pambansang pagninilay. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace tungkol sa naturang ulat, naging sapat ito upang muling ituon ng publiko ang kanilang pansin sa pambihirang buhay ng dating prinsesa ng Wales. Sa mga sumunod na araw, maraming programa sa telebisyon ang muling binalikan ang mahahalagang gawaing pangkawanggawa ni Diana. Ipinakita sa mga dokumentaryo ang kanyang walang pagod na pakikipagtulungan sa mga organisasyong tumutulong sa mga batang may sakit, mga walang tirahan, at mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS noong panahong laganap pa ang diskriminasyon laban sa kanila. Muling naalala ng publiko ang mga larawang nagpapakita kay Diana na walang pag-aatubiling nakikipagkamay sa mga pasyente, bumibisita sa mga ospital, at nakikipag-usap sa mga ordinaryong mamamayan. Ang mga simpleng kilos na iyon ang naging dahilan kung bakit hindi lamang siya nakita bilang isang prinsesa, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Samantala, ang mga pangunahing pahayagan sa Britanya ay naglathala rin ng mga espesyal na artikulo tungkol sa kanyang mga adhikain. Hindi lamang nila tinalakay ang kanyang buhay bilang miyembro ng maharlikang pamilya, kundi higit sa lahat ang kanyang impluwensya sa pagbabago ng pananaw ng lipunan tungkol sa pagkakawanggawa at pakikiramay. Sa mga programa sa radyo,
Sunod-sunod namang tumawag ang mga tagapakinig upang ibahagi ang kanilang mga personal na alaala. May ilan na nagkwento kung paano nila minsang nakadaupang palad si Diana sa isang charity event. Ang iba naman ay nagsabing kahit hindi nila siya personal na nakilala, malaki ang naging impluwensya niya sa kanilang pananaw tungkol sa pagtulong sa kapwa. Habang dumarami ang mga salaysay na ito, lalong naging malinaw na ang alaala ni Diana ay hindi kailanman nawala sa puso ng mga Briton. Sa halip, tila lalo pa itong tumibay sa paglipas ng panahon. Isa sa mga pinakanakapukaw ng pansin ng mga tagamasid ay ang paraan ng pagtanggap ng mas batang henerasyon sa kanyang kwento. Marami sa mga kabataang ipinanganak matapos ang kanyang pagpanaw ay wala ng personal na alaala tungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, patuloy nilang natutuklasan ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng mga dokumentaryo, aklat at mga salaysay ng kanilang mga magulang at lolo at lola. Dahil dito, si Diana ay hindi na lamang itinuturing na isang makasaysayang personalidad ng monarkiya. Siya ay naging simbolo ng malasakit, empatiya, at pagkatao, mga pagpapahalagang patuloy na mahalaga kahit nagbago na ang panahon. Habang lumalalim ang pagninilay ng bansa, maraming komentarista ang nagsabing kung totoo man ang iniulat na desisyon ni Haring Charles, nagawa nitong makamit ang isang bagay na hindi kayang garantiyahan ng anumang engrandeng seremonya. Sa halip na ituon ang pansin sa politika o kontrobersiya, nabigyan nito ang publiko ng pagkakataong huminto sandali at pag-isipan ang pangmatagalang impluwensya ni Diana. Hindi ito naging usapin ng pagsang-ayon o pagtutol sa monarkiya. Sa halip, naging pagkakataon ito upang kilalanin ang isang buhay na nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng Britanya. Kasabay nito, may isa pang tanong na tahimik na lumitaw. Kung ang isang simpleng simbolikong kilos ay nakapagpapukaw ng ganito kalawak na emosyon, ano kaya ang maaaring maging pangmatagalang epekto nito sa hinaharap ng monarkiya? Para sa ilan, maaaring ito ay senyales ng isang institusyong unti-unting natututong yakapin ang lahat ng bahagi ng sarili nitong kasaysayan. Maging ang mga kabanatang minsang naging sanhi ng matinding hidwaan. Habang lumalawak ang diskusyon, muling bumaling ang pansin ng publiko kay Haring Charles. Hindi dahil nagbigay siya ng bagong panayam o muling binuksan ang mga lumang kontrobersya, kundi dahil ang iniulat na tahimik niyang hakbang ay tila nag-anyaya sa buong bansa na tingnan ang nakaraan sa ibang pananaw. Sa malaking bahagi ng kanyang pampublikong buhay, dala ni Charles ang bigat ng isa sa pinakamasalimuot na kabanata ng makabagong kasaysayan ng maharlikang pamilya. Tuwing nababanggit ang pangalan ni Diana, hindi maiiwasang maalala rin ang mahirap na yugto ng kanilang pagsasama, ang matinding pag-uusisa ng media, at ang mga pangyayaring nagmarka sa buong bansa. Bagamat lumipas na ang maraming taon, nananatiling bahagi ng kolektibong alaala ng Britanya ang mga pangyayaring iyon. Hindi sila basta nawawala sa paglipas ng panahon. May mga nagsasabing maaaring nauunawaan na ngayon ng hari na may mga bahagi ng kasaysayan na hindi maaaring kalimutan o baguhin. Maaari lamang silang kilalanin ng may paggalang at pag-unawa. Kung totoo man ang mga ulat, hindi umano nito sinubukang ipaliwanag ang nakaraan o ipagtanggol ang mga naging desisyon noon. Sa halip, ipinakita lamang nito ang pagkilala na ang naging lugar ni Diana sa kasaysayan ng Britanya ay hindi na maikakaila. Napansin din ng ilang eksperto na may malaking pagkakaiba
ang pagbibigay ng paliwanag, at ang pagbibigay ng simbolikong pagkilala. Ang una ay muling nagbubukas ng mga argumento. Ang ikalawa naman ay tahimik na kinikilala na may mga taong nagiiwan ng napakalalim na impluwensya kaya nagiging bahagi na sila ng pambansang pagkakakilanlan. Para sa maraming taga-Masid, ito umano ang landas na piniling tahakin ni Charles kung totoo nga ang mga ulat. Sa halip na mga salita, hinayaan niyang ang isang simpleng kilos ang magsalita. May ilan ding naniniwalang ito ay sumasalamin sa unti-unting pagbabago ng monarkiya. Ang dating prinsipe ng Wales na minsang nasa gitna ng personal na kontrobersya ay ngayon ay isang naghaharing monarko na kailangang isipin hindi lamang ang kanyang sariling pananaw, kundi pati ang mas malawak na interes ng institusyon. Hindi madaling gampanan ang ganoong tungkulin. Ang bawat kilos ay sinusuri, binibigyang kahulugan, at iniuugnay sa kinabukasan ng korona. Kasabay ng pamumuno ay ang responsibilidad na harapin hindi lamang ang mga tagumpay ng nakaraan, kundi pati ang mga mahihirap na alaalang hindi maaaring baliwalain. Para sa maraming Briton, ang ika-65 sana kaarawan ni Diana ay naging pagkakataong pagnilayan ang kahalagahan ng habag at pag-alaala. Ipinakita nito na ang pagkilala sa isang taong nagkaroon ng malaking ambag sa lipunan ay hindi kinakailangang magpahina sa isang institusyon. Sa halip, maaari pa nga itong magpatibay ng ugnayan nito sa mga taong pinaglilingkuran nito. Marahil ito ang pinakamahalagang aral ng buong pangyayari. Isang tahimik na kilos na hanggang ngayon ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Buckingham Palace ang naging dahilan upang muling mapag-usapan ang kabutihan, malasakit at pamana ni Prinsesa Diana. Mahalagang bigyang diin na ang maraming detalye tungkol sa di umano'y desisyon ni Haring Charles ay nananatiling batay sa mga ulat at hindi pa opisyal na pinatutunayan ng palasyo. Gayunpaman, anuman ang katotohanan sa likod ng mga haka-haka, isang bagay ang hindi matatawaran. Ang alaala ni Diana ay nananatiling buhay sa puso ng milyon-milyong tao. Marami ang nagsabing walang nabago sa mga pangyayaring naganap noong nakaraan. Ang mga taon ng kaligayahan, hidwaan, kontrobersya, at trahedyang bumalot sa buhay ni Diana ay nananatiling bahagi ng opisyal na kasaysayan. Hindi nabura ang mga ito, ni hindi rin pinalitan ng panibagong salaysay. Ngunit may isang bagay na tila unti-unting nagbago. Sa halip na balikan ang nakaraan ng may galit o sisi, maraming mamamayan ang nagsimulang tingnan ito sa mas mahinahon at mas mahabaging pananaw. Hindi ito nangangahulugang nakalimutan ang mga pagkakamali o isinantabi ang mga masasakit na alaala. Sa halip, naging pagkakataon ito upang kilalanin na ang kasaysayan ay maaaring pagnilayan ng may pag-unawa at paggalang. Para sa maraming taga-Masid, ang iniulat na hakbang ni Haring Charles ay naging simbolo ng pagtatapos ng isang mahirap na yugto at maingat na pagbubukas ng panibagong kabanata sa ugnayan ng monarkiya at ng publiko. Sa loob ng maraming taon, ang pangalan ni Prinsesa Diana ay madalas na inuugnay sa mga kontrobersya, personal na pagsubok, at sa trahedyang nagwakas sa kanyang buhay noong 1997. Bagamat hindi maikakailang bahagi ito ng kanyang kwento, marami ang naniniwalang hindi lamang ito ang dapat manatili sa alaala ng mga susunod na henerasyon. Ang mga paggunita sa kanyang ika-65 sana kaarawan ay tila nagbigay ng bagong diin
sa mga katangiang tunay na nagbigay ng kakaibang pagkakakilanlan kay Diana. Ang kanyang kabutihang loob, malasakit sa mga nangangailangan, at ang kakayahan niyang gawing personal ang bawat pakikipagtagpo sa ordinaryong mamamayan. Sa halip na manatiling nakakulong ang kanyang alaala sa mga lumang hindi pagkakaunawaan, nagsimula itong magsilbing inspirasyon para sa isang bagong henerasyong hindi na naranasan ang mga dramatikong pangyayari noong dekada 90. Maraming kabataan ang unang nakilala si Diana sa pamamagitan ng mga dokumentaryo, aklat, at mga kuwento ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang nila siya nakita bilang isang prinsesa ng nakaraan. Nakilala nila siya bilang isang taong nagbigay ng bagong kahulugan sa pagiging malapit sa publiko. Kung may isa pang mahalagang aral na lumitaw mula sa mga ulat na ito, iyon ay ang tila pagbabago rin sa paraan ng pagharap ng monarkiya sa sarili nitong kasaysayan. Sa loob ng maraming dekada, madalas na iniiwasan ng institusyon ang pagbabalik tanaw sa ilan sa pinakamahihirap nitong yugto. Subalit ayon sa mga nagmasid, ang iniulat na hakbang ay nagpakitang maaaring kilalanin ang nakaraan nang hindi kinakailangang burahin o baguhin ito. Hindi umano layunin nitong baguhin ang mga pangyayari o baguhin ang pananaw ng bawat tao. Sa halip, ipinakita nitong maaaring magsabay ang paggalang sa kasaysayan at ang pagkilala sa damdamin ng publiko. Para sa ilan, ito ang larawan ng isang institusyong mas kumpiyansa sa sarili, isang monarkiyang handang tanggapin ang pagiging komplikado ng sariling kasaysayan nang hindi hinahayaang ito lamang ang humubog sa kinabukasan nito. Isa sa pinakamakapangyarihang epekto ng mga paggunita ay ang unti-unting pagbabago ng pambansang pag-uusap. Sa halip na ituon ang pansin sa mga dating sigalot, mas naging sentro ng usapan ang mga alaala ng kabutihan ni Diana. Sa maraming tahanan sa Britanya, muling nagkwento ang mga pamilya tungkol sa unang pagkakataong nakita nila si Diana sa telebisyon, nabasa ang kanyang mga gawain sa kawanggawa, o nasaksihan ang kanyang pakikipag-usap sa mga karaniwang mamamayan. Ang mga lolo at lola ay nagbahagi ng kanilang mga alaala sa mga apo. Ang mga magulang ay nagpaliwanag kung bakit naging napakahalaga ni Diana sa kanilang henerasyon. Samantala, ang mga kabataan ay nagkaroon ng pagkakataong maunawaan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy siyang minamahal. Maging ang mga historiador ay nagpahayag na likas na nagbabago ang kolektibong alaala ng isang lipunan. Habang lumilipas ang panahon, hindi laging nababawasan ang pagpapahalaga sa isang makasaysayang personalidad. Sa ilang pagkakataon, lalo pa itong lumalalim habang mas malinaw na nakikita ng mga tao ang tunay nitong naging ambag. Isa pang mahalagang tema na lumitaw sa mga talakayan ay ang konsepto ng kapatawaran. Hindi ito simpleng paglimot sa mga nangyari. Hindi rin ito nangangahulugang wala nang pananagutan ang sinuman sa mga pangyayaring nagdulot ng sakit. Sa halip, naging usapin kung posible bang parangalan ang isang tao habang tinatanggap na ang kasaysayan ay mananatiling hindi perpekto. Maaari bang kilalanin ang kabutihan nang hindi itinatanggi ang mga pagkakamali? Maaari bang maghilom ang isang bansa nang hindi binubura ang mga aral ng nakaraan? Para sa marami, ang sagot ay oo. Ang tunay na paghilom, ayon sa ilan, ay nagsisimula hindi sa paglimot, kundi sa tapat na pagharap sa kasaysayan at sa pagnanais na matuto mula rito. Nanatiling bukas sa iba't ibang interpretasyon ang tunay na intensyon ni Haring Charles. May mga naniniwalang
ang iniulat na hakbang ay sumasalamin sa kanyang personal na paglago bilang tao at bilang hari. Ang iba naman ay naniniwalang isa itong maingat na pagpapakita ng pamumuno sa isang makasaysayang pagkakataon. Mayroon ding nagsasabing kung totoo man ang naturang kilos, baka huli na ang lahat upang baguhin ang pananaw ng publiko. Subalit sa kabila ng magkakaibang opinyon, isang katotohanan ang tila pinagkasunduan ng marami. Sa mismong araw ng ika-65 sana kaarawan ni Diana, mas maraming Briton ang nag-usap tungkol sa habag, kabutihan, at pamana kaysa sa mga lumang sigalot. Isa sa pinakamahalagang bunga ng mga paggunitang ito ay ang muling pagbibigay diin sa mga gawaing makatao ni Diana. Naalala ng publiko ang kanyang pagbisita sa mga ospital, ang pakikipagkamay niya sa mga pasyenteng may HIV noong panahong laganap pa ang diskriminasyon, ang kanyang suporta sa mga biktima ng landmine, at ang kanyang walang pagod na pagtulong sa mga batang nangangailangan. Ang mga larawang muling lumabas sa social media ay hindi lamang nagpakita ng isang prinsesa, kundi ng isang taong handang yumuko upang makinig, ngumiti sa mga batang may karamdaman, at magbigay ng pag-asa sa mga taong madalas na nakakalimutan ng lipunan. Ito ang mga ala-alang muling nabuhay sa puso ng publiko. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ng buong pangyayari ay hindi tungkol sa politika o sa monarkiya lamang. Ito ay tungkol sa kakayahan ng isang bansa na muling tingnan ang sariling kasaysayan ng may higit na pag-unawa. Hindi na bago ang mga katotohanan ng nakaraan. Hindi rin nabura ang mga pagkakamali o ang mga masasakit na pangyayari. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na alalahanin si Diana hindi lamang bilang isang prinsesang nakaranas ng trahedya, kundi bilang isang babaeng nagbigay ng pag-asa, malasakit, at inspirasyon sa milyon-milyong tao. Kung totoo man ang iniulat na hakbang ni Haring Charles, ang pinakamalaking epekto nito ay maaaring hindi nasusukat sa mga opisyal na seremonya o mga talumpati. Sa halip, ito ay makikita sa mga tahimik na pag-uusap sa loob ng mga tahanan, sa muling pagbabahagi ng mga kwento ng kabutihan, at sa pag-usbong ng mas malalim na pag-unawa sa isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon. Marahil, iyon ang tunay na kahulugan ng kasaysayan. Hindi ito nababago sa pamamagitan ng pagwawasto sa mga nakaraan, kundi sa paraan ng ating pag-unawa rito. At sa paglipas ng panahon, ang alaala ni Prinsesa Diana ay patuloy na nagpapaalala na ang kabutihan, malasakit, at pag-asa ay may kapangyarihang lumampas sa mga henerasyon at manatiling buhay sa puso ng isang bansa.